Actually, malaking milagro yun. Oo. Si Mama Mary, si Guadalupe, at na-discover na meron palang problema sa liver ko. Accidentally, dun sa chest x-ray ko, dun sa aking annual check-up, may nakita yung doktor na sabi niya, parang merong malabo dito sa liver mo. So, but hindi ka magpa-ultrasound. So, nag-ultrasound, nakita na merong lump, may bukol dun sa liver, at sabi niya magpa-MRI ka para ma-confirm natin kung ano yung bukol na yun. At nalaman nga na it's a possible cancer. So, sabi ng doktor, kailangan tanggalin na natin ito. Into think pandemic yun. So, ginawa ko lahat ng test, hindi kami nakita ng feeling na yun, brother. Anong specific drugs ko okay lang, brother? Yeah, nasubukan ko, of course, yung damo, marijuana, shabu, acid, yung mga coke, cocaine, nasubukan ko na lahat yan. Dahil nga, ang habol namin ay high. Ang sarap ng feeling ng high. But when I realized na meron din palang high sa ating Panginoon. Amen. At yung high sa ating Panginoon, walang masamang side effects. Kasi yung high sa drugs, masisira yung buhay mo. Yes. There's paranoia, there's para bang mawawala ka sa sarili mo. So, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Praise Jesus. Lord God, maraming salamat po sa araw na to. Maraming salamat po sa opportunity na makapanayan po namin sa Storyang Katoliko, si Brother Res Cortez. And today, we are so grateful and thankful, Lord, sa pagkakataon na makapanayan po namin siya. I know, Lord, that you will speak through the life of Brother Res sa ating mga viewers. Naniniwala po kami, Lord, that you will touch their heart and you will speak through the story of Brother Res. And Lord, we ask you to cover us with your most precious blood, especially, Lord, during the whole conversation. Kung yung mga device na gamit po namin, protect us from any kind of oppression. And I know, Lord, that we already claim victory. And we ask for the Holy Spirit to empower us, Lord. Hallelujah. And kindle us with wisdom and understanding and the knowledge that we need right now. Lord, I pray for Brother Res that you empower him right now and use him, Lord, in a very special way, in a mighty way. And we also ask for the intercession of our Blessed Mother, Our Lady of Antipolo, and our spiritual Father, Saint Joseph, and Saint Michael. In Jesus' name we pray. Amen. In the name of the Father, Amen. the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Brother Res Cortez, welcome po sa Storyang Katoliko. It is an honor po. Thank you. Makapanayam isang legend sa Philippine entertainment industry, pati kang artista, magaling na aktor, very versatile, at ano pa bang masasabi namin, a legend na si Brother Res. So, thank you so much po, brother. Thank you also. Yes. So, I mean, parang hindi ako makapaniwala, bata pa lang ako napapanood na kita sa TV. And very effective yung mga role mo kasi, di ba, lalo na pag kontrabida ka, pag binubugbog mo yung mga bida, talagang yung emotion ng mga tao, ako din nararamdaman ko yun eh. Parang yung bata ako, parang inisip ko, yung personality mo, parang medyo matapang. Di ba parang ganun yung dating? Oh, pero I always take it as a compliment. Oh. Dahil pag nagalit sa akin ng tao, minura ako. At para sa akin effective ako bilang character na pinoportray ko dun sa particular material na yun. Oh. At kahit nga sa mga passion play, for the past, yeah, for 15 years ako na ginawa yung passion play na Cristo. Na ginawa sa CCP, sa folk arts, at meron din kami mga provincial performances. Ang role ko palaging Judas. Sabi ko, gawin niyo naman akong Jesus Christ. Sabi sa akin, hindi pwede, mukha ka talagang Judas eh. So, yung pelikulang Cristo. Tama po, brother? Yeah, na ginawang movie yun. Si Matt Renillo yung bida. Yung bida. Si Jesus doon. Yes. Tapos ikaw pa rin si Judas pa rin.
Anong feeling mo pag ginagampanan mo as Judas? Sa akin kasi, kahit na anong kwento, merong hudas. Kahit na anong pelikula, may kontrabida, merong kontrabida na obviously talagang masamang-masama. Pero may mga gray areas din na akala mo mabuti yung ginagawa, pero siya pala yung anti-hero, siya pala yung kontrabida. And sa akin nga na, doon ako napunta, and I always believe that you can serve God wherever you are. You can serve God whatever roles na gagampanan mo, at ang responsibilidad lang namin na dapat yung ginagawa mong material, ginagawa mong pelikula, TV, or documentary ay makakapagdakila sa pangalan ni Jesus, at ang ending ay parang masasabi mo na hindi pala, it doesn't, para bang hindi mo gino-glorify yung kasamaan na ipapakita mo na hindi pala mabuting maging masama. Yun. Oo. Pero di ba ini-internalize mo yung mga role mo? Minsan ba parang nakaka-apekto ba yan sa'yo emotionally? Yes, definitely. Kasi nga, we try to make it real. Yes. So, yung experience na yun ay na-imbibe mo na. Subconsciously, pwede ka ma-influensya nito, pero meron naman kami mga proseso na ginagawa para mawala yung influensya na ito, mawala na sa naturalesa mo yung na-imbibe mong character. Kasi meron kaming exercises like we have to know our being, and for you to interpret or for you to do the character that you're playing, dapat ma-internalize mo rin yun. At alam ko yung danger na pag hindi ka conscious, hindi ka aware, pwede kang masira ang buhay mo. Kasi nga, you're playing with emotions. Sa aming artista, ang instrumento na ginagamit namin sa aming craft ay emosyon. Hindi katulad ng karpentero. Profession. Meron kang martilyo, lagare, na yun, tools na ginagamit para sa iyong profesyon. Sa amin, ang ginagamit namin ay emosyon na hindi madali i-handle, dahil pag hindi mo na-handle properly, baka hindi mo na alam yung realidad at yung katang-isip lamang. Tama. Kaya bilang artista, akala ng iba madaling trabaho ito, ay hindi madali kasi nga vulnerable kami na pwedeng lumabas na sira ulo yata nito, dahil mawawalan ka sa realidad dahil you try to project a character which is not your own character. Pero di ba sabi mo, yung uling usapan natin, yung una kitang na-interview sa online, nabanggit mo doon na may ginampanan ka sa movie na parang exorcism, parang ganun. Sabi mo, nauna pa yun. Yung first movie ko, may part doon na ang title noon ay Daigdig ng Sindak at Lagim. It's a horror film na trilogy, at isa sa mga part nung movie na yon ay about exorcism. At yung influensya na yon, actually na-experience ko yon dahil one time galing ako sa shooting, yung role ko, kontrabida, galit, at para bang nagwawala. Pag-uwi ko ng bahay, pagtulog sa iban doon? Hindi. Iba, ito ibang role naman. Na pag gising ko ng umaga, nakita ko yung anak ko, kinakabayo ako at naglalaro siya. Pero ako, nangyari, nagalit ako sa kanya. At then after that, na-realize ko na hindi ako yun kundi yun yung role na ginawa ko nung nakaraang gabi, nakaraang araw. Yes. Na naandun pa rin sa akin na nainis ako. Imagine, nilalambing ka ng anak mo, ako pa nang galit. So, kaya dahil sa awareness na yun, naging conscious na rin ako na dapat hindi ko madala sa bahay yung impluensya ng aking trabaho. Galing. At least meron kang ganung conscious awareness, Brother Res.
And curious ako, yung hindi natin natuloy nun, paano ka ba napasok sa pag-artista? Yun, nag-start ako as a dancer. Napanood ko, ang galing mo magsayaw. Grabe. Oh, yung mga lumang materials ko, nag-viral pa nitong nakaraan. Dahil yun ang training ko talaga. Na eksakto naman sa artista, dapat meron kang mga training na para maging effective na artista ka, dapat nung araw kailangan marunong kang magsayaw para alam mo yung movements, alam mo yung blocking, alam mo yung katulad sa pagsayaw, yung choreography. At dapat alam mo rin yung paano gamitin yung boses. Kaya ang nire-require nila noon, dapat marunong kang kumanta at marunong kang mag-place ng voice. Diba? Na alam mo kung ano yung pitch, ano yung volume, na gagamitin mo pag galit ka, at ano naman ang tono mo pag ikaw ay naglalambing, yung mga ganun. Kasi sabi nga, emotions are our tools. Kaya yung galit, yung saya, yung tawa, yung lungkot, para sa amin, artista, ay on the same level. Dahil yun ang ginagamit namin sa aming profesyon. Wow, galing. Pero ang nakakagulat sa'yo, Brother Rez, yung pinoportray mo ay hindi ikaw yan eh. Parang very opposite, di ba, yung mga sa role mo. And curious ako, di ba yung sa journey mo sa pag-artista mo, bakit napasok ka kagad sa mga kontrabida? Bakit yun yung parang tinakak mong landas? Then nag-start naman ako ng mga boy next door type of roles. Pero habang tumatagal na ako, nakita ko na yung mga character roles, yung mga kontrabida like Eddie Garcia, mas tumatagal sa industry. Nag-kontrabida ba si Eddie Garcia? Yeah. He used to be kontrabida. At nung matanda na siya, doon na lang siya nag-start na maging bida. Okay. Nung araw, siya ang number 1 kontrabida natin. Kasabay nila Paquito Diaz. Diba maraming movies si FPJ na ang kontrabida niya ay si Eddie Garcia. At yung mga artista na yon, actually ang tawag nga namin noon mga character roles. At yun ang tumatagal sa industry. Kaya ito, may 40 years na ako sa movie industry. Pero ano yung pinaka-challenging na role na ginampanan mo bilang artista? Wala na eh. Basta sa akin, kung ano lang yung ibigay, dinideliver ko kung ano man. At of course, nagkakaiba rin dahil minsan may motivation ka na para bang sige, gagawin ko na lang to dahil sa talent fee. Diba kahit hindi maganda yung role, hindi challenging, sige, gagawin ko na lang dahil sa kailangan mo ng pera. Pero kasi iilan lang naman ang plot na ginagawa sa storya, whether it be film, nobela, or mga 30 plus lang yung mga plots na pag pinagpapalit-palit, na ganun din naman ang consideration. Kaya para sa akin, lahat yun challenging. Dahil meron namang technique, meron namang method para ma-achieve mo yung gusto mong ma-achieve in that particular scene. Wow. So usually ano mga preparation mo, Brother Rez, pag meron kang mga movie role ng ang preparation, dapat abisado mo yung script. Not necessarily memorize. Basta alam mo kung ano yung role mo, ano yung mga data nung being, nung persona na pinoportray mo, na ano ang kanyang background, ano ang kanyang pinag-aralan, ano ang kanyang mga trauma sa buhay, na dapat pag-prepare ka na, kahit anong eksena dun sa script na yun, mapoportray mo kasi solid yung foundation, solid yung background nung inyong character na pinoportray. At yun naman ay huhugot ka lang sa real experience mo. Di ba? Kung kunyari, kailangan mo nang maging malungkot, may tinatawag kaming sense memory.
isipin mo lang or alalahanin mo yung eksena na nakakalungkot sa'yo. Or yung sabi ko nga, we're using our senses, dapat alam mo yung anong nakikita mo in that particular time. Ano ang naririnig mo na nakakalungkot, nakakainis, or ano yung amoy. So, you have to use all your senses sa pag-accomplish or pag-implement ng aming trabaho. Galing. Ewan ko, sasagutin mo to. Ano sa tingin mo pinagkaiba ng artista dun sa mga artista ngayon? Wala. Para sa akin, of course, we can always claim na nung panahon namin, mas seryoso yung artista. Pero para sa akin, iba yung panahon na yun. Iba yung panahon ngayon. At iba na rin yung sistema ng filmmaking nung araw. Gumagamit tayo ng film, 35mm from 8mm to 16 to 35. Ngayon, nasa transition na tayo. Nandun na tayo sa digital age. Paliitan na. So, hindi naman sa paliitan, pero ang maganda nito, mas mura yung compared sa film na ginagamit ng araw. So, pwede ka mag-eksperimento, pwede ka magkaroon ng maraming shots, maraming angulo, maraming material, dahil mura lang yung memory card na ginagamit ngayon. At nag-a-adjust naman lahat. Iba yung mga millennials ngayon, iba yung mga generation ng ngayon, iba yung generation ng panahon namin. At ang sa akin niya, yung acting or performing arts is a form of art na ang art ay ano lang, parang ginagaya lang natin yung buhay, yung katotohanan. So, I don't think may pagkukulang yung mga artista ngayon, pero yun ang uso, yun ang kumikita. Kasi, siyempre, yung mga producers, ang iniisip nila, paano nila mababawi yung kanilang puhunan? Correct. So, kahit na sabi natin na hindi magaganda yung material natin dahil tayo mga Pilipino, mahilig sa mga drama, na pare-pareho lang, paulit-ulit. Hindi katulad ng mga K-drama na ang tingin nila, mas interesting yung material na yun. Pero, Koreano yun eh. Yes. Tayong Pilipino, siyempre ginagawa lang natin yung atin naman. At siyempre, sino pa ang magkikwento ng kwento natin, kundi tayo rin Pilipino. Tama. Yun. Pero yung di ba, social media na nakita natin yung angat ng mga iba't ibang influencer. So, I'm sure marami dyan, nakikita mo, brothers, yung mga influence nila, parang hindi mo alam kung totoo ba yung sinasabi nila or ano yung tingin mo sa mga ganun? Yun ang danger nga nitong social media. Maraming mga fake news, maraming mga disinformation na kumakalat. So, nasa sa atin na rin yun na dapat mapanuri tayo. Tingnan natin kung saan ang gagaling itong influencer na to, saan ang gagaling yung kanya mga pinopost, saan galing yung sinasabi niya, para huwag na natin gayahin or huwag na natin i-forward kasi alam naman natin na hindi ito totoo. Tama. At kung ang alam nating totoo, yun ang ating gayahin, yun ang ating i-forward, at magagawa lang natin yun kung meron kang tamang discernment. Ganda nun. Ang maganda sa ating mga Kristiyano, sa ating mga Katoliko, tayo ay umaasa or tayo ay nagre-rely dun sa guidance or sa guide na binibigay sa atin ng Holy Spirit. Amen. Kasi pag sinundan mo yung sa Panginoon Diyos, ay hindi ka maliligat. With us alone, we can do nothing, but with God, nothing is impossible. Grabe. Yun. Alam mo, Brother Rest, na papahanga ako sa'yo. Pero gusto kong ibalik yung buhay mo nun. Kasi di ba pag showbiz, artista ka, fame, money, power, so ano yung naging epekto nun sa'yo? Lalo na nung poging-pogi ka talaga. Mga talaga
Palagi ako sinasabi na, my old life is a crazy life. I indulge myself into a lot of crazy things. Na dati, meron akong mga extracurricular activities. May number 2, number 3, number 4, minsan may number 5 pa. Dahil akala ko, natural lamang na yun dahil, pero tayo. Hindi, kahit nung hindi pa ako married. Di ba, parang kaya ako napasok sa dance troupe o sa pagiging dancer dahil feeling ko maraming chicks na naandun. At kaya nung mga 80s, nagbalik loob ako sa ating Panginoon, na-realize ko na ayaw na ni Lord na may babae pa ako para sa aking asawa. So, I decided to say goodbye to all the girls I've loved before. Wow. Ayan. At na-involved din ako sa mga vices. Na-involved ako sa alcohol. Na, alam mo naman, pag nalalasing ka, espiritu ng alcohol ang nangingibabaw. Pero, nung mag-join ako sa renewal, na-realize ko na, ibang espiritu na ang nangihibabaw sa akin. So, I joined the Oasis of Love, which is a renewal community ng mga taga-pelikula, hindi lang artista, producers, kasama na rin yung pamilya namin at mga kaibigan. At talagang sumunod na ako sa guidance ng Holy Spirit. At na-involved din ako sa drugs. Na ang habol namin sa drugs ng araw ay yung high. Ang sarap ng feeling na yun, brother. Anong specific drugs ko okay lang, brother? Yeah. Nasubukan ko, of course, yung damo, marijuana, shabu, acid, yung mga coke, cocaine. Nasubukan ko na lahat yan. Dahil nga, ang habol namin ay high. Ang sarap ng feeling ng high. But when I realized na meron din palang high sa ating Panginoon. Amen. At yung high sa ating Panginoon, walang masamang side effects. Kasi yung high sa drugs, masisira yung buhay mo. Yes. There's paranoia. There's, para bang mawawala ka sa sarili mo. Pero yung high sa Panginoon ay walang masamang dinudulot. Bagkus, inaayos ang iyong buhay. Kaya, nung nag-join ako sa renewal, every time I share, palaging sinasabi na before, I used to be a drug user. But now, I'm going to be a pusher. Magiging tulak na ako. Pero ang itutulak ko ngayon ay ang mga salita ng Diyos. Wow. Galing. Yun. Wow. Di ako makapaniwala. So, paano yung Brother Rest? Gusto ko malaman, paano yung naging transition mo dun? Kasi, di ba, paano ka na-invite sa Catholic Charismatic Community? Kasi kung isipin natin, parang sa busy mo or madalas pag kay Lord, nire-reject natin yan eh. Oo, pero sa akin kasi dumating yung point na naghahanap ka na ng kaligayahan or ibang kaligayahan. And timing naman nung 1980s. Yun, sila Brother Christopher De Leon at yung iba pang artista nag-join sa Oasis of Love. So sabi niya, Res, baka gusto mong sumama sa Oasis, mag-attend ng Life in the Spirit Seminar. LSS, yeah. So through that seminar, yun ang entry kasi to the community. At natutunan ko na mabuhay ayon sa kabanal-banalang spirito. At dahil doon, the Holy Spirit gave me the strength, gave me the power para iwanan na yung aking mga dating gawain. Dahil with me alone, I can do nothing. Kaya yun ang nagbigay sa akin ng kapangyarihan para iwanan yung mga makamundong gawain. I'm not perfect, nagkakasala pa rin ako, nadadapa pa rin ako, pero bumabago na ako kaagad dahil alam ko na andyan si Lord at hindi tayo pababayaan. Ano yung Brother Rest? Paano yung naging process ng pagbabago sa buhay mo? Wala, hindi naman kasi ako umabot dun sa point na kailangan ko mag-rehab or alam mo na, hindi naman ako nagkakaso, hindi naman ako na ospital, pero hindi naman ako sugapa, in short. Kaya madali akong
nakaalis dun sa bisyo na yon. At bagkus dahil sa member na ako ng Oasis, merong mga ways naman how to grow spiritually. At pag ginawa mo naman yung tungkulin mo bilang isang renewed Christian, ay ibibigay naman ng community. I'm talking about prayer life. Yes. Dapat meron na tayong prayer life, nagdadasal tayo araw-araw, at tuturuan tayo ng community na iba't ibang klaseng pagdadasal. Kasi yung pagdadasal is a form of communication, or yun ang linya natin kay Lord. Parang cellphone, di ba? Na ang masama sa cellphone, may mga dead spot, may mga nasisira, pero yung signal na galing kay Lord ay walang pagkasira. Tama. So wherever you are, pwede ka nang mag-connect kay Lord kahit wala kang load. Hindi ka tulad cellphone, kailangan may load ka para makapag-communicate. So isa pa, dapat nag-aaral ka ng salita ng Diyos. Amen. Dahil hindi tayo nabubuhay sa tinapay lamang, kundi sa bawat salita ng Diyos na sa bawat salita na namumutawi galing sa Kanya. Kaya importante, kilalanin natin kung sino si Lord. Kasi sa ngayon, maraming Lord, di ba? May drug Lord, may gambling Lord, merong kung ano-anong Lord. Pero sino ba si Lord Jesus Christ sa ating buhay? At natutunan ko rin, at there's a time na naging head servant ako ng Oasis. Umabot ako dun sa point na yun na talagang ang hirap being a leader ng isang community. Dapat ikaw ang role model. Yes. At dapat pinapractice mo what you preach. At talagang malaking pressure sa inyo. At so yun nga, isa pa sa makakatulong sa paglago natin sa ating relasyon sa ating Panginoon ay service. Yun, nasa reading natin ngayon. Yung nagunan si James at si John. Yes. Si Ton. Para na kailangan, kasi nandito si Lord, hindi para mag-serve, kundi, hindi para pagsilbihan, correct, kundi nandito siya para mag-serve. Yes. So, ang nakalagay nga sa Bible na ako ba'y pinakain mo nung ako'y nagugutom? Ako ba'y dinamitan mo, binigyan mo ng damit nung wala akong maisuot? Ako ba ay, ano pa yung isa? Dinalaw mo? Yes, sa kulungan. Sa kulungan. So, yung mga yun ay for the past, since 1988, ginagawa ko yun na binibigyan ng daan ng aming community ang Oasis of Love. Kasi importante rin, meron kang community, meron kang kapatiran na karamay mo sa struggle natin, sa yung pilgrimage natin, yung biyahe natin towards heaven. At meron kang kapatiran na magbibigay sa ng lakas nung tayo ay mahina, magbibigay sa atin ng sense of community para meron tayong outlet ng ating serbisyo, meron tayong pupuntahan para mag-Bible study, meron tayong pupuntahan na church na sama-sama tayong magpupuri at magdadasal sa Panginoon. Dahil sabi nga, if two or more gathered in my name, there I am in their midst. Yes. So, sa akin, importante yung community. At palaging sinasabi na minsan yung iba, palipat-lipat ng community dahil sasabihin nila, ayoko nang magpunta dyan sa community na yan kasi nagkakasala lang ako, ganyan-ganyan. Pero kahit sa community ni Jesus Christ, meron ding Judas. Kaya hindi mo pwedeng iwasan sila. Bagkus
matutunan natin silang mahalin at tanggapin at let's learn how to deal with them. At ibibigay naman sa atin lahat yun ng Panginoon Diyos. Yung Holy Spirit ay palagi sa nandyan. Hindi tayo maliligaw. Galing. Sa mga viewers po natin, Brother Res, na hindi familiar sa Oasis of Love, baka pwede ka magbigay ng ano nga bang Oasis of Love? Oasis of Love is a Catholic renewal community, parang charismatic community. Kasi nga, naniniwala ang Oasis sa kapangyarihan ng Holy Spirit at alam naman natin na one of the gifts of the Holy Spirit is discernment. Amen. Doon tayo nanggaling kanina. Kaya napunta tayo dito sa kung saan topic kasi ang sabi ko nga, kailangan meron kang discernment para madidiscern natin kung ito ay galing sa Diyos, kung ito ay galing sa ibang spirito. Speaking of discernment, di ba nung na-involve ka na actively sa Catholic Renewal Community, sa Oasis of Love, sa mga, ano yung pinagkaiba nun, Brother Res, pag kumatanggap ka ng mga role, dinidiscern mo na ba yung mga role mo? Yes. At inaalam ko kung role na yon ay na-resolve ba yung character. Yung character ay kontrabida, masama. Ano nangyari sa kanya? Okay. So, kung ang ending nun ay hindi mo gino-glorify yung kasamaan, ay tinatanggap ko. If not, magre-request ako sa director na kung pwede, lagyan natin ng para bang ma-resolve yung character. Yes. Na usually nangyayari pag masama ang role mo, kontrabida, nakukulong ka, napapatay ka, or nagbabago. Di ba? So, yun lang ang binantayan ko na nung ako'y nasa renewal at siyempre, kinoconsider mo rin yung mga katulad nung yung moralidad, di ba? Na sinusundan natin. Kasi nga, nitong mga past 3-4 years, tumanggap ako ng role na ang kwento yung si Mang Kanor. Si Mang Kanor. Very popular yan, yeah. Brother Res. Pero, siyempre, na-oppress ako nung reaction ng iba dahil bakit daw tinanggap ko yung role. Yes. Pero hindi naman, sabi ko nga, pinanood nyo ba yung pelikula? Karamihan naman hindi napanood. Basta kasi, si Mang Kanor ay generic name ng isang lalaki na mahilig sa batang babae na kinukunan niya ng video habang gumagawa sila ng sex scene. Yes. Anong nangyari kay Mang Kanor? Nakulong siya, nagbago siya, at humingi siya ng tawad dun sa mga babae o sa pamilya ng babae na kasama dun sa kanyang mga video katarantaduan. So, yun lang. Ang sa akin, I'm not justifying things, pero yun ang totoo. And sorry kung may na-offend dun sa pagtanggap ko sa role na katulad nung Mang Kanor. Ano ba yun? I will straight to the point ako, Brother Res. Ang na-offend ba yung sa charismatic side, sa mga religious side? Hindi lang. Lahat. Alam naman tao, judgmental, di ba? Sabihin niya, Res Cortez, ba't mo tinanggap yung Mang Kanor? Of course, sa community ko rin, merong ganun. Parang sinita ko, bakit ko raw tinanggap? At yun, in-explain ko sa kanila kung ano. At kasama niya pala, wala naman sa kanila nakapanood kahit isa. Yung write-up kasi, masyadong ini-exaggerate because of social media. Tama. Ang promotion na ginagawa ron ay ganito, si Mang Kanor, bla 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 bla. Kasi nga, nag-viral yan si Mang Kanor noong 2018. Totoong tao si Mang Kanor. Pero yung ginawa namin ay hindi siya yung Mang Kanor na totoo. Ang Mang Kanor kasi ginagamit dun sa mga lalaki na mahilig sa batang babae. Okay. Kaya ang tawag nila, uy, ito, si Jed, Mang Kanor ito eh. So parang generic name. Okay. So parang,
ganun ang kalakaran in the first place. At isa pa, yung pinalabas yung Mangkanor sa isang platform na ano yun? Parang Netflix, parang ganun. Oo, parang Netflix. Parang Viva Max. Okay. Ito ay AQ Prime. Ito'y nasa live streaming. Live streaming platform na parang parang Viva Max na hindi dumadaan sa MTRCB. So walang censorship at yun lang ang kanilang kaya maraming scenes na nagugulat yung mga tao dahil bakit may ganong klaseng eksena. Yun. Wow. Pero ikaw personally, Brother Rest, nung ginagawa mo yan, kamusta? Nakakadiri. Pero I can justify, I can rationalize. Pero in general, mali rin yun. Mali yung ginawa ko. So, pumunta ka ba na confession after that? Curious ako? Yeah, of course. May confess ko na naman. At sinabi ko sa community ko na pasensya na kayo, sorry, at ginawa ko yon at tinanggap naman ako ng community. At yun na nga, nagiging question ngayon, para bang yung ibang artista na kasama sa Oasis, paano si ganito? Tinanggap niya yung ganong role. Diba? Sabi ko nga, kahit saan may hudas Nagkataon lang na ako yung role ko ay yung mga role na nung mga masasama, yung mga anti-hero, yung mga villain. Wow, galing. Actually, ang hirap yung kalagayan ko. Pero sabi ko nga, hindi naman tayo nagmamalinis. Sino ba sa atin ang hindi nagkasala? Cast the first stone. Sabi nga. Pero hindi ko pa rin yun gina-justify dahil kasi iba yung effect ng isang eksena, iba yung effect ng buong sequence, iba yung effect ng buong pelikula. So yun ang mga danger o kaya yun ang mga risk ng aming industriya. Yeah. Merong mga pagkakataon na pwede ka ma-judge because of the roles na pinoportray namin. Paano mo tinake yung mga judgment critics side? Okay lang. Doon sa mga dapat ako mag-sorry, nagsosorry ako. Yun. Gusto mo bang magkaroon ng early access? Kumbaga, ikaw yung unang makakapanood ng mga na-interview ko, mga guests dito sa ating programa na Istoryang Katoliko. Magagawa mo yan, mga ka-faith, by joining my Patreon group. Kasi sa ginagawa ko na pag-i-interview ng mga different guests dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, actually, hindi ko pa talaga siya na-edit at na-upload agad. Marami pa akong backlog kasi nga, I'm a one-man team dito sa ginagawa ko. So, most of the time, ako talaga nag-edit. Actually, ako talaga nag-edit ng lahat ng mga interviews at mga vlogs dito sa channel na to. As much as I want, na after ko sila ma-interview, ay ma-upload ko na, hindi ko po yung magawa kasi kailangan natin i-edit at pagandahin pa yung interview sa paglalagay ng mga slide and information na very relevant at mas makakatulong pa sa inyo. Pwede nyo siyang ma-access by joining my Patreon group. Once na natapos ko na yung interview, i-upload ko kagad dyan sa ating Patreon group ang mga pre-recorded interview. At alam nyo mga ka-faith, sa pag-join nyo din dyan sa ating Patreon group, ay matutulungan nyo ko dito sa ating ginagawang online evangelization. Alam nyo naman na itong ginagawa natin ay hindi libre. May mga cost tayong ginagastos, mga ginagamit natin, yung pamasahe, pagpupuntahan natin yung mga ini-interview ko na face-to-face, and etc. In due time, I'm planning to build a studio, a home studio. Malaki talaga ang cost at gagastusin dito. Kaya mga ka-faith, by joining my Patreon group, mas matutulungan nyo ko na mapa-improve at mas mapaganda pa
at mapagpatuloy pa itong ginagawa natin na online evangelization. Di lang kayo magkakaroon ng early access, kundi matutulungan nyo din ako dito sa ating online evangelization. Kumbaga, you will be my partner in doing this. Kung wala kang gifts na ginagawa ko, magsalita, mag-interview, pero may capacity ka to help me in this mission, ay magiging mag-partner tayo. Ako gagawa ng pag-i-invite, pag-i-interview, but at the same time, alam ni Lord na you help me and you've been partnering me with this mission. Kaya mga ka-faith, para maka-join ka dito sa ating Patreon group, ilalagay ko yung link kung saan mo pwedeng ma-access itong Patreon group na to. May cost siya, may konting babayaran ka lang, pero yung magiging benefit naman yan sa'yo spiritually ay sobrang overload. Thank you so much and God bless. Pero noon kasi, nung artista ka, hindi pa uso ang social media eh. Diba? Yung online. So ngayon, ano yung tingin mong epekto nun? Especially, ikaw ba nagbabasa ka pa ba ng mga comment sa mga Facebook, ganyan? Wala, hindi ko na binabasa yung mga nang babash sa akin. Oo. Hindi ko na binabasa. Okay, pag binasa ko, di okay. Pero hindi ko na sinasagot, hindi ko na pinapansin. Kasi itigil din naman yun eh. Tama. Kung binigyan mo ng pansin, di lalo gusto nila yun. Sisikat pa siya. Katulad ng role ko sa Batang Quiapo, di ba? Ay, oo, sabi mo. Oo, merong isang religious group na hindi nagustuhan yung ginawa ko. So, nag-comment sila na hindi raw sila ganun. Kaya, ang role ko doon ay si Abdul, isang Muslim, na hindi nagustuhan ng mga Muslim yung ginagawa ko doon sa show na Batang Quiapo. Kaya sabi ni Coco, humingi naman siya ng paumanhin na kung ginagawa pala namin ay hindi ayon sa Muslim practice. Kasi katulad nun, hindi lang yung pagtulong ko kay Tanggol, kundi yung anak ko, nagtinginan sila ni Coco na ang sabi nila, yung Muslim daw na babae ay hindi tumitingin ng diretsyo sa lalaki. Dapat daw ang Muslim na babae ay nakayuko. Yes. Nakayuko lang. So, kaya humingi ng paumanhin si Coco na hindi namin na i-portray yung gusto nilang i-portray namin doon sa Batang Quiapo. Kaya sabi ni Coco, Tess, gagawin na lang kitang mabait na Muslim. Ang ibig sabihin pala nun, wala na akong shooting. Okay. Kasi, sino ba naman manonood ng ang role mo puro kabaitan? Di manood na lang sila ng ng EWT. Pero sabi mo, joke lang. Sabi mo, possible na bumalik ka ulit, di ba? Oo, pero hindi natin alam kung the same role o bibigyan na ako ng ibang role. Kasi kasama ako sa cast ng original Batang Quiapo ni FPJ. Kasama na ako dun sa movie na yon. Okay. Pero that happened so many years ago at batang-bata pa ako nun. Ano ka din doon? Kontrabida? Medyo. Hindi naman kontrabida. Naging kakampi pa nga ako ni FPJ sa huli. Pero sa una, mandurukot yung role ko. Okay. Kaming dalawa ni Maricel Soriano. At doon sa huli, naging kakampi na rin ako ni FPJ. At yun, kasama na ako ng mga mababait doon sa movie. At yun, umaasa pa rin ako na ibabalik ni Direk Coco Martin yung ako. Kahit na hindi na yung dating role. We're looking forward yan, especially ating mga ka-faith. And Brother Rez, nagkaroon ka din ng sa moment ang buhay mo na dumaan ka sa sakit, cancer. Nakita ko yun eh. Yeah, it's a liver cancer. Yes. Pwede mo bang i-share yung journey? Yeah, actually, malaking milagro yun. Si Mama Mary, si Guadalupe, at na-discover na meron palang problema sa liver ko. Accidentally, dun sa chest x-ray ko, dun sa aking annual check-up, may nakita yung doktor na sabi niya, parang merong malabo dito sa liver mo. So, but hindi ka magpa-ultrasound.
So nag-ultrasound, nakita na merong lump, may bukol doon sa liver at sabi niya magpa-MRI ka para ma-confirm natin kung ano yung bukol na yon. At nalaman nga na it's a possible cancer. So sabi ng doktor, kailangan tanggalin na natin ito. And to think pandemic yon. So ginawa ko lahat ng test, hindi kami nakita ng doktor. Basta sabi niya, pakita mo lang sa akin lahat ng mga test at nag-decide siya na kailangan matanggal natin lahat. So within 2 weeks na yon, pumasok na ako sa hospital. At nagkaroon ako ng liver surgery at yung doktor ko, doon ko lang nakita nung nasa ospital na ako. At meron naman siyang team na kasama sa kidney center sa East Avenue. Yes, yes. At sabi niya, doon ka na lang magpumunta dahil government hospital. Dahil sabi ko, wala akong gagastusin dahil mahal yun eh. At marami naman ako nakuhang guarantee letter sa mga kaibigan nating politiko na honestly, sobra pa yung guarantee letter na nakuha ko na nabayaran lahat ng utang ko at yung sobra na ibili ko pa ng gamot, medicine. So, yun. At kasama na rin doon sa yung doktor pala namin ay Marian din. At kasama namin siya ng asawa ko. Nagki-pray na tulungan kami ni Mama Mary at tulungan kami ng Diyos na mawala na yung aking case. Kasi hindi sumakit. Walang pain. Wala akong pain na naramdaman. Aksidente lang. I think it's providential na nakita. Inalaw ni Lord na makita para matanggal na bago maging grabe at magkaroon ako ng pain. At maraming nagdasal sa akin, hindi lang Oasis of Love, marami pang kaibigan. Mga kaibigan ko sa social media, nagdasal sila para sa aking speedy recovery. Yes. Kasi nga, ang sabi ng doktor, mga 1 to 2 weeks ako bago makalabas. Ang maganda nito, after 5 days, nakita ng doktor na pwede na akong lumabas. So lumabas na ako after 5 days. And na-declare na ako na cancer-free. So praise God. At salamat sa mga lahat ng nagdasal. At yun, sa tulong ni Lord, inalis niya yung cancer sa aking liver. Wow. I mean, ganun kabilis. Oo. Tapos, kailan yung huling test mo, Brother Rest, na talagang wala nang no, after that test na dineclare ako na cancer-free, noong una, every 6 months, then ngayon, every 3 months na lang. Sine-check nila, minomonitor kung bumalik ba, or kasi na-declare ako nung una na walang kumalat. So, ngayon, sine-check ako para ma-monitor kung ano na nangyayari sa liver. Kasi ang liver naman nag-regenerate. Tama. Hindi kailangan ng transplant. So, kailangan lang gawin natin yung dapat gawin. Yes. At kainin yung mga pwedeng kainin na hindi kontra sa sakit sa liver. Pero ano yung initial reaction mo nung nalaman mo yun? Actually, ang sa akin, masyadong ang laki ng tiwala ko kay Lord. Alam ko, hindi niya ako pababayaan. Alam ko. Natakot ka? Panon? Siyempre, natakot ako. Pero COVID COVID pa nun, di ba? Oo. Siyempre, dahil nga, yun nga, pinangahawakan ko rin, being a renewed Christian, na one of the gifts of the Holy Spirit is healing. Amen. So, alam ko, may heal ako kung mamarapatin ni Lord. Talagang pagagalingin niya ako. Siguro pinagalingin niya ako dahil meron pa akong misyon na gawin para sa Kanya. At yun lang. Basta wag lang natin tatalikuran ng Holy Spirit. Dahil siyempre, minsan-minsan nadadapa tayo, naliligaw tayo, pero hang on. Huwag tayong bibitaw dahil nandyan si Lord at hindi tayo pababayaan. Amen. Grabe. Nabanggit mo, di ba sabi mo,
malaking role si Mama Mary, Our Lady of Guadalupe sa miracle na nangyari sa'yo. Ano ba yung naging role ni Mama Mary sa buhay mo ever since, Brother Res? Sa atin kasi as Catholic, di ba, naniniwala tayo sa role ni Mama Mary sa divinity or sa ni Christ. Kasi tama. Pumayag siya na Mother of God. Dalhin ni Mama Mary si Jesus sa kanyang sinapupunan para makasama natin si Lord dito sa mundong ito. Tama. At naging example siya ng faith na wala nang question, basta kung ano inutos ni Lord, ginawa niya. At sa Oasis of Love, which is a Catholic community, si Mama Mary ay palaging kasama sa aming mga dasal, sa aming mga events, activities, dahil alam namin, through Mama Mary, things can happen. Wow. Yun. Anong masasabi mo sa mga bumabati ko sa ibang religion na idol worshipper daw tayo mga Katoliko? Patay na daw si Mama Mary, di naman daw niya naririnig ang dasal natin. Okay lang. Bayaan mo na sila. Actually, yung ang Muslim na, mas maraming banggit ang pangalan ni Mama Mary sa Quran than yung banggit ng pangalan ni Mama Mary sa Bible. So, yung mga nagbabatikos lang naman yun, sa una lang yun. Pero eventually, marirealize nila na wala palang katuturan sa kanilang pagbabatikos. So, pag yung mga ganun, hindi mo na pinapansin? Intriga sa Katoliko, something like that. Biya mo na sila. Ganun naman talaga. Kasi, yung mga, lalo na doon na yung mga born agains. Born agains. Ganda. Pero, after a while, marirealize din nila na, pareho naman tayong Kristiyano. Wag na tayong sumama ron sa mga debate, mga disagreement. Kasi nga, wala. Ang babagsakan din nun, marirealize ng bawat isa na isa lang ang ating Diyos na pinaniniwalaan at nagkakaiba-iba lang tayo ng pamamaraan ng pag-praise and worship sa ating Diyos. Speaking of born again, kasi nung in-announce ko na interviewing kita, maraming nagtatanong doon na parang nagulat sila na Katoliko ka kasi kala nila pastor ka daw. Yung mga, Hindi, yun na maraming, pero I don't mind. Kasi totoong born again naman tayo eh. Yun na nga, born again Catholic. Katoliko talaga. Wow. Kasi, yun lang naman, binibase nila yun dun sa you should be born in spirit. So, pag tinanggap po si Jesus Christ, you're born again. Di ba? Tama. Yun nga, may iba-iba lang interpretasyon. Pero, isa lang babagsakan nun eh. Doon din naman pupunta lahat yun. Pero for the record, hindi ka, talagang Katoliko ka ever since? Pero nag-a-attend ako ng mga event ng mga born again. Born again, yeah. Like, last month lang, nag-attend ako ng business, full gospel business breakfast sa Davao na ecumenical yung group. May born again, may Protestant, Muslim, may Catholic. So far, wala akong Muslim na nakita kasi full gospel, yung Bible. Okay. Yun. Kaya kung sabihin nila, born again ako, yes, I'm a born again. Born again Catholic. I'm born again Catholic. Actually, ang born again naman, from the word, ang sa Katoliko naman talaga yun dahil, di ba, yung Bible itself is a Catholic Bible, di ba? Ang nag-compile is mga Katoliko. Iba naman kasi ang claim nila, yung Bible nila, iba sa Bible ng Catholic. Merong ibang books na hindi kasama dun sa Bible ng Protestant. Na yun ang inadapt ng mga born again group na may born again full gospel, may born again na charismatic, may marami, iba-ibang klase rin kasi. Hindi katulad nating Katoliko, isa lang tayo. Amen. And Brother Res, siguro,
curious ako, sa mga kasama mo sa industry, vocal ka ba sa, yung pagdi-disciple mo or sharing the gospel? Yeah, alam nila. At kanya-kanyang respeto lang naman. At marami naman na, Res, pwede ba akong sumama dyan? Ano bang makukuha ko dyan? So, I share with them, ang sabi nga sa mga born again, you evangelize, di ba? Ikalat natin ang magandang balita, the good news of the Lord. At, di ba, para bang hindi ako namimilit. Kung sino yung gustong makinig, pinapakinggan ako. At, or pinapakinggan ko din sila. Kung sino yung gustong mag-join at ma-experience yung na-experience ko during the baptism of the Holy Spirit, okay, dinadala ko sila sa Oasis. Or, ini-encourage ko sila to join any church or kahit anong religion, kahit anong sekta. Basta, just be a good Christian, be a good Muslim, be a good, yung iba-ibang religion, Buddhist, Taoist, or whatever. Sa akin, okay lang yun. Nagkataon, nandito tayo, Katoliko, Kristiyano, naniniwala tayo na sa tatlong persona ng Diyos. At respeto nila yon at irerespeto ko rin kung ano ang iyong pinaniniwalaan. As long as meron kang takot sa Diyos. Yes, kaya nabanggit ko yan kasi isa sa naging bunga ng ginawa mo, si Giselle Sanchez yung na-invite mo siya sa Oasis of Love. Doon, nabanggit niya na ikaw raw yung nag-invite sa, yung nangulit sa kanya. Yes. At pati si Brother Adrian. Panganiban. Na ang tawag niya sa akin, slave driver. Kasi pinupukpok ko siya na maging praise and worship leader. Kailangan gawin mo ito. Ito gawin mo. Dati galit na galit siya sa akin. Naiinis siya dahil raw ako, slave driver. So ikaw pala nag-invite sa kanya sa Oasis? No, hindi ako nag-invite sa kanya. Ako lang ang encourage sa kanya na yung kanyang service kay Lord ay lalong lumago at magtibay. Ngayon, is one of the best praise and worship leader. Sa Light of Jesus, sa The Feast. At inaamin naman ni Brother Adrian yun. Kahit nagalit siya sa akin nung araw. Pero sino nauna sa inyo? Sa Oasis of Love? Ako. No. Wow. Bukod pa sa kanila, sino pa yung nakaladkad mo dyan sa Oasis of Love? Marami. Mga taga-pelikula. Yung mga director, producer, sila Mother Lily. Mother Lily? Sila Edo Manzano, si Bembol, si Dinky Du, si Zorin Legaspi. Marami. Ayoko na lang mag-mention. Dahil hindi ko masasabi lahat Wala akong listahan. Basta marami sila. Kasi naging head servant ako ng Oasis. Then, after that, iba na naging head servant at nandun pa rin ako. Member pa rin ako ng Council of Elders ng Oasis. Parang haligi. Yeah. Kasi may council yung may council ng Oasis. Still a part of that. Pero yung mga, si Sister Giselle is one of the head servant ng Oasis ngayon. Brother, anong sasabi mo? Kasi ako, naintindihan ko ang way ng charismatic kasi Light of Jesus, The Feast. Ano masasabi mo? Kasi minsan parang nawiwirdo ang mga tao sa charismatic. Parang, ba't ba ganyan ang ingay niyan? Mga ganyan, picking of tongues. Ano yung masasabi mo sa mga ganun? Batikos? Okay lang. Hindi ko na pinapansin yun. Hindi lang nila kasi na-feel yung joy. Hindi pa nila na-feel yung kaligayahan ng isang tao na nag-praise and worship kay Lord through the charismatic way. Maingay nga tayo, pero, di ba, yun ang pamamaraan ng charismatic. Di ba? May mga praying in tongues, praising in tongues, na nasa Bible naman. So, nobody could question that. Pero kung gusto mo ng contemplative way of praising and worshiping God,
okay lang. Para yung ganun, hindi na nakaka-iskandalo sa akin yun. No? Meron kang babatikos ka, di ba? Ikaw, ano yung na gift na nakuha mo sa charismatic gifts? Meron bang ganun? Certain point, ang feeling ko, na-achieve ko yung gift of healing. Kasi pag nag-pray over ako, marami rin akong sharing na nakuha, na na-heal siya dun sa pag-pray over ko. Tapos, kasi one of the gift of the Holy Spirit is kindness, self-control, yun. Discernment, miracle, at kung ano-ano pa. Yun, medyo kulang ako dun sa self-control kasi nagagalit pa rin ako na hindi ko mapigilan ang sarili ko. So, yun ang aking, yun ang aking weakness. Ang aking mga pagkukulang. Wow. And Brother Rest, siguro anong mapapayo mo sa mga Katoliko na madalas tinitignan kasi nila yung kamalian ng simbahan is yung pare or yung mga issues sa simbahan na nangyari. Kaya sila umalis. Anong mapapayo mo sa kanila, brother? Marami na ako nakitang ganun, umalis. Pero eventually bumabalik So hindi man sila bumalik, nagstay sila doon sa pinuntahan nilang sekta o grupo. Okay, well and good. Process of process of pruning. Para bang nilalagay ka lang ng Diyos kung saan ka lalago. So, experience na namin sa Oasis, may mga community na member namin humiwalay, nagtayo ng sariling community, pero we're still friends. At hindi ko sila ginajudge. Yun lang ang way ni Lord para lalo tayong lumago. Kasi nga, yung oppression, yung mga, yun ang way ni Lord para mag-grow tayo lalo sa ating faith. And ano masasabi mo sa mga nanonood ngayon, brothers, na dumadaan sa matinding pagsubok sa buhay nila? Yun lang, as I mentioned kanina, yung mga pagsubok na yan, oppression, mga judgment ng ibang tao, yun ang way ni Lord para lalo tayong lumago. At sabi ko kanina, for us, kailangan let's hang on. Huwag tayong bibitaw. Gawin natin yung ating mga kailangan gawin, yung ating prayer life, yung ating pagbabasa ng Biblia, yung ating serbisyo kay Lord, yung ating community, na dapat may community ka para hindi tayo maligaw, merong aalalay sa bawat isa sa atin. So, yun lang naman para bang makinig tayo sa guidance ng Holy Spirit. Dahil ipapakita niya kung ano ang pwede mong puntahan, ano ang pwede mong daanan para lalong lumago or lalong tumibay yung ating pananampalataya sa ating Diyos. And brother, siguro hingihan lang kitang comment about divorce bill. Ano masasabi mo? I'm not against that. And I'm not for that also. Kasi naniniwala pa rin ako sa church magisterium na may mga arguments kung bakit ayaw ng simbahang Katoliko ng divorce. And I don't like to discuss further other than yung kung ano yung position. Masunurin ako sa ating simbahan. Obedience. Pero ikaw ba ay sabi mo yung naging past mo na yung medyo naging chick boy ka, ganyan. Ano ba mapapayo mo sa mga mag-asawang dumadaan sa matinding pagsubok ng relasyon nila? Yun lang, balik loob ka sa Panginoon kasi wala ka namang pupuntahan kundi magbabalik loob tayo. At huwag ka nang pumunta kung saan-saan at
makinig ka na lang dun sa mga naka-experience katulad ko na para bang waste of time. Bakit mo kailangan ma-experience yung isang bagay na marami nang tumalikod sa gawain na yun? So, sumama ka na lang dun sa mga nagbalik loob kay Lord para habang bata ka pa, matamasa na natin yung fruits of our faith. Na habang bata ka pa, ma-enjoy na natin yung mga kaloob ng Holy Spirit. Amen. Ma-enjoy na natin yung mga blessings Tama. na ibibigay ng ating Diyos. Kailangan, let's hang on. Huwag tayong bibitaw. Gawin natin yung ating mga kailangan gawin, yung ating prayer life, yung ating pagbabasa ng Biblia, yung ating serbisyo kay Lord, yung ating community, na dapat may community ka para hindi tayo maligaw, merong aalalay sa bawat isa sa atin. So, yun lang naman para bang makinig tayo sa guidance ng Holy Spirit. Dahil ipapakita niya kung ano ang pwede mong puntahan, ano ang pwede mong daanan para lalong lumago or lalong tumibay yung ating pananampalataya sa ating Diyos. And Brother Res, siguro hingihan lang kitang comment about divorce bill. Ano masasabi mo? I'm not against that and I'm not for that also. Kasi naniniwala pa rin ako sa church magisterium na may mga arguments kung bakit ayaw ng simbahang Katoliko ng divorce. And I don't like to discuss further other than yung kung ano yung position. Masunurin ako sa ating simbahan. Obedience. Pero ikaw ba ay sabi mo yung naging past mo na yung medyo naging chick boy ka ganyan. Ano ba mapapayo mo sa mga mag-asawang dumadaan sa matinding pagsubok ng relasyon nila? Yun lang, balik loob ka sa Panginoon kasi wala ka namang pupuntahan kundi magbabalik loob tayo. At wag ka nang pumunta kung saan-saan at makinig ka na lang dun sa mga naka-experience katulad ko na para bang waste of time. Bakit mo kailangan ma-experience yung isang bagay na marami nang tumalikod sa gawain na yun? So, sumama ka na lang dun sa mga nagbalik loob kay Lord para habang bata ka pa, matamasa na natin yung fruits of our faith. Na habang bata ka pa, ma-enjoy na natin yung mga kaloob ng Holy Spirit. Amen. Ma-enjoy na natin yung mga blessings Tama. na ibibigay ng ating Diyos sa atin. Ayun. And Brother Res, siguro mga last na to. Yung Eddie Garcia bill, ano yung baka pwede mo share? Yung kanina binabanggit mo. It's a bill na dealing with the health and safety guidelines ng mga workers in the industry, not only film but television as well. At kasama rin doon yung working conditions. Ngayon meron na kaming working hours, meron na kaming mga regulated working setup, meron na kaming, kasi si Eddie Garcia namatay sa set dahil may na-aksidente, dahil walang mga medical team na nag-asikaso sa kanya. So ngayon meron ka ng, dapat bawat set merong medical team, dapat may ambulance na naka-standby, dapat may mga safety officers at dapat insured lahat ng nagkatrabaho sa set at marami pang bagay, marami pang iba-iba na dapat lahat merong standby area, hindi lang yung mga superstar, yung mga bida, kundi lahat kasama na yung mga extras, mga talent sa crew. At marami pang ibang mga provisions na matagal na namin hinihintay. Although ngayon medyo hindi pa kami agreeable dun sa isang provision on working hours. Pero masusolve naman yan. Magkakaroon ng magmi-meeting ulit yung mga stakeholders. Titingnan namin saan namin or paano namin
mabibigyan ng solusyon yung mga bagay-bagay na or mga provisions na dapat i-amen. Diba? Wow. Nice to know that, Brother Res. At Brother Res, sa ating mga viewers na nanonood ngayon, baka meron kang gustong i-promote sa kanila or may gusto ka lang invite sa Oasis of Love and mga upcoming projects mo. To stay tuned. Wala, masasabi ko lamang, in anything we do, let's do it to glorify God. In everything we do, let's do it in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. So in anything and everything we do, let's do it with love. So sa inyo lahat, I love you all with the love of the Lord. Purihin ang ating Panginoon. Magandang araw sa inyong lahat. Yes. God bless. Wow. Maraming salamat, Brother Res Cortez. Maraming salamat din, kapatid. Dahil I'm so honored na kaharap kita ngayon at napapanood lang kita sa TV pero ngayon nandito kayo para humbling experience, Brother Res, dahil napaunlakan mo kami dito sa maganda mong garden. And such an honor po na hindi ako makapaniwala. I mean, actually, na-starstruck ako dahil sikat na artista si Brother. Ikaw ay sa talagang haligid sa industriya na. Actually, pag lumalabas ako sa ganito, shooting, taping, interview, minsan may talent fee kami. Pero sa katulad nito, hindi na ako umaasa na magkakaroon ako ng talent fee dahil yung talent fee na dapat kong tanggapin ay prepaid na. Nabayaran na ni Lord. Kaya huwag ka na magbigay ng talent fee sa akin dito sa encounter natin ito, sa session natin ito. Dahil sobra pa at sapat na yung talent fee na binibigay sa akin ng ating Panginoon Diyos. Amen. Wow. Praise God po, Brother Res. And baka pwede po kami humingi ng closing prayer. Okay. Let's bow down our heads, feel the presence of the Lord as we greet one another once again. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we worship you, we glorify you. We praise you, Lord, for your glory. And we ask you, Lord, in the name of your Son, our Lord and Savior, Jesus Christ, to be with us, guide us, give us anointing. Anoint our mind, anoint our tongues, anoint our body, Lord, para magawa namin yung mga bagay-bagay na makapagpapapuri sa iyo at mga bagay-bagay na makapagbabago sa amin, mga bagay-bagay na makapagbabago sa ibang tao. Amen. And Lord, I know you love us, but I know we love you, and I know you love us more, oh Jesus. Yes, Lord. Kaya Lord, continue guiding us. Continue giving us the Holy Spirit para tahakin namin yung daan na nararapat at yung daan ayon sa inyong paggabay. Yes, Lord. Lord, inaangat po namin sa inyo ang aming pamilya, ang aming mga mahal sa buhay, ang aming community, at in general, Lord, ang aming bansa, yes, at Lord, buong mundo, Panginoon. Amen. Lord, cleanse our heart, cleanse our mind, para you can freely work in us. At may pagpatuloy po namin, Lord, ang aming pagsaserve sa iyo in any way we can, in any process that we go through, yes, Lord, just to glorify your name, O Jesus. Lord, maraming salamat. Words is not enough, Lord, para pasalamatan ka namin sa mga biyayang binibigay mo sa amin, mga biyaya na hinahayaan mong mangyari sa aming buhay. At muli, Lord, humingi kami ng kapatawaran sa lahat ng mga bagay na aming pagkukulang, all our defilement, all our sins, at pati na rin po yung Lord, yung mga pagkakasala or nagkasala kami dahil hindi namin ginawa. yes, Lord. So Lord, thank you, and we ask you, Lord, to bless this platform, to bless this interview and future interviews, so Lord, na totoo ang pangalan mo ang mai-endorso namin, Lord. Yes. Ang pangalan mo ang mapopromote namin, Panginoon, Amen. sa pamamagitan ng channel na ito, sa pamamagitan ng vlog na ito, Panginoon. Amen. Lord, bless all the people behind this vlog. Bless all the people in the church. Bless all the people in our community, the Oasis of Love, and bless the whole Filipino
nation, and once again, Lord, bless the whole world. Amen. Amen. My Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Grabe, what a powerful and beautiful prayer, Brother Res Cortez. Talaga ramdam na ramdam ko yung Espiritu Santo na gumagalaw. Amen. Thank you, brother. Thank you so much. Such an honor po. Thank you, mga faith. God bless po.